Hello mga boss, ang gagawin pala natin ngayon ay magre-repair tayo ng water heater. So kung napapansin nyo mga boss, ayan. Base pala sa nagpapagawa, ang problema daw nitong water heater na to, sa madaling salita, hindi daw mainit yung nilalabas na tubig. At isa pa mga boss, base sa nagpapagawa, yung daw kulay green na ilaw, yun lang daw yung umilaw, yung kulay red hindi. Kahit pa na switch niya daw tong kanyang switch control, hindi pa rin umilaw yung kulay red na indicator light. So bubuksan na natin to mga boss, pero bago yan, kung bago pa lang sa channel na to, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so bubuksan na muna natin to. After natin mabuksan, ito-try muna natin para makita nyo yung sinasabi kong problema niya. Na hindi nga umilaw yung kanyang indicator light na kulay red dun sa power. So buksan na muna natin to mga boss. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ayan yung kanyang loob. So bale, ito yung kanyang heater. Ayan. Pero hindi yan yung sira mga boss. Panigurado yan. Walang problema yung kanyang heater. Kahit pa nasabihin natin na hindi mainit yung nilalabas na tubig na to, hindi yan yung problema. So bale, ang problema nitong water heater na to mga boss, hindi ko na patatagalin pa para mabilis na lang tayo. Ang nagiging problema kapag ganyan, pagdating dito sa mga water heater, yung kanyang red switch. So yun bali yung nagiging problema mga boss pagdating dito sa mga water heater na hindi mainit yung nilalabas na tubig. So itatry muna natin mga boss para makita nyo yung kanyang problema. So kapag sinaksak natin to, ang ilaw lang yung kulay green na indicator light. So yun bali yung sinasabi ng nagpapagawa mga boss, yung kulay green lang yung umilaw, yung kulay red hindi mga boss. Kahit na-switch pa niya yung kanyang control, hindi daw umilaw yung kanyang kulay red na ilaw. Kung napansin nyo, ayan, nakailaw lang yung kulay green. Nakasaksak na siya mga boss. Kung titignan natin dito sa kanyang cover, bali yung green na yon, nakapangalan dito ay ELCB. So yan yung kulay green. Ngayon mga boss, i-switch natin tong kanyang control. Ayan, kung napapansin nyo, nakailaw yung green. Kailangan pag inikot natin to mga boss, ilaw yung kulay red na ilaw or LED. So tingnan natin mga boss, ikot natin kung ilaw nga ba yung red na LED. Ayan, kung napansin nyo, hindi man umilaw yung kanyang LED na kulay red na indicator power. Ayan, dapat mga boss, kapag inikot natin to, ilaw yung LED na to. So talagang hindi nga mag-iinit tong water heater na to mga boss. Kasi mga boss, bali hindi man nagsiswitch yung kanyang relay, kaya yung kanyang heater, hindi bali umaandar mga boss sa madaling salita. So talagang hindi mainit yung ilalabas na tubig na to, kasi sa madaling salita, yun na nga mga boss, hindi bali nag-on tong kanyang heater. Ayan, kung napapansin nyo, kahit ikot pa natin ng ikot tong kanyang control mga boss, hindi man umilaw yung kanyang indicator light na power na kulay red. Ito kasing switch na to mga boss, itong bilog na yan, kung titignan nyo, ayan. Meron siyang power off mga boss at saka high and low. So yan yung control sa kanyang heater. At tong control na to mga boss, meron siyang switch. Switch type na control siya. Kung titignan nyo, ayan. Sa gitna, yan yung kanyang off. So itong control na to mga boss, ito bali yung pinaka switch power nitong kanyang heater. Ayan, kung napapansin nyo, naka-switch na yung kanyang control, hindi man umilaw yung kanyang indicator light na power, yung kulay red. Dapat ilaw yan mga boss. So ngayon mga boss, ang gagawin na natin dito, i-reveal na natin yung problema nito. Para sa mga beginner, hindi na kayo mag-troubleshoot pa ng kung ano-ano pa. So, ang problema nito mga boss, sabi ko nga, yung kanyang red switch. So, yung kanyang red switch mga boss, papakita ko sa inyo kung saan ba dito yung kanyang red switch. So, ayan mga boss, papakita ko sa inyo mga boss yung kanyang red switch. Kung napapansin nyo, ayan, tinatanggal natin yung dito niya kasi andito yung kanyang red switch.
So pagdating dito sa mga water heater na to mga boss, kapag hindi mainit yung nilalabas na tubig, paniguradong nagiging problema dyan yung kanyang red switch. So 100% yan yung problema. So bubuksan lang natin ito mga boss para yun na nga matanggal natin yung kanyang red switch. Ayan mga boss, kaya tinanggal natin to para matanggal natin yung kanyang red switch. So kung titignan nyo, ayan, yung kulay itim na wire na yan, yan yung kanyang wire na red switch. So tanggalin lang natin yung kulay itim na yan, yung nakapaloob dito sa kulay white na parang tube, ayan. So tatanggalin lang natin. Ayan mga boss, so yan bali yung tinatawag nilang red switch. So itong red switch na to, kung titignan nyo, ibang klase yung ginamit nilang red switch dito. Ayan mga boss, so bali itong water heater na to mga boss, ito yung kanyang problema, itong kanyang red switch. Kaya hindi nag-on yung kanyang indicator light na kulay red dun sa power, kahit pa naikot natin yung kanyang control switch, hindi nag-on kasi nga itong kanyang red switch may problema. So ngayon mga boss, gagawin natin, maghahanap muna tayo ng ganito para yun na nga, may try na natin tong water heater kung under na ba. So hanap lang muna tayo ng ganito mga boss. Ayan mga boss, so bad news, wala tayong nahanap na ganito. Pinuntahan na natin lahat yung mga electronic shop dito sa lugar namin, wala pa rin tayong nakitang ganito. So bali gagawin na lang natin dito mga boss, dahil wala tayong mahanap na red switch, iba-bypass na lang natin tong kanyang red switch. Kung titignan nyo kasi mga boss, meron naman siyang control dito na power off, power on, ayan, itong iniikot natin. So pwede naman itong i-bypass, itong kanyang red switch. Kasi yun na nga, kung napansin nyo, meron naman siyang control na on and off. So dito sa sagit na to, irerekta lang natin yan mga boss, para yun na nga, umandar tong water heater at yung kanyang indicator light iilaw. Hanggang sa under na rin tong kanyang heater. So iba-bypass na natin to mga boss, dahil yun na nga, wala naman din tayong choice. Kaysa sa hindi magamit tong water heater na to, iba-bypass na lang natin. So sa mga baguhan or beginner, hindi naman natin to first time na mag-bypass na tulad nito. So marami na rin tayong ginawang ganito na bypass natin kasi nga dahil sa mahirap hanapin yung mga red switch. Hanggang ngayon pa naman mga boss, yung ginawa natin na ganon, wala naman bumalik. Hanggang sa ngayon, umaandar pa rin yung mga water heater na bypass natin. Ayan mga boss, so balik tayo bago natin i-bypass yung kanyang terminal na red switch. Ayan, itatry muna natin mga boss kung ilaw ba tong kanyang power indicator na kulay red pag sinort natin tong kanyang terminal na red switch. So tignan nyo mga boss, short natin to. Ayan, napansin nyo umilaw yung kanyang power indicator. So panigurado mga boss, tong kanyang heater may pumasok na supply dito. Kasi nga mga boss, napansin nyo nung sinort natin, nag-on tong power indicator nya. So meaning nun, may pumasok na supply dito sa kanyang heater. Umilaw kasi itong kanyang power indicator. Kapag umilaw yan mga boss, panigurado may pumasok na rin na supply dito sa kanyang heater. So hindi lang pala natin pwedeng paandarin ng matagal to mga boss, kasi nga walang tubig tong water heater. Baka kasi masira yung kanyang heater. So ngayon gagawin natin, dahil nakita na rin natin na nag-on tong water heater, umilaw yung kanyang power indicator na kulay red nung sinort natin tong terminal nitong kanyang red switch. So ngayon, iba-bypass na natin tong mga boss, para yun na nga, umandar na tong water heater. So gawin na natin mga boss, iba-bypass na natin tong kanyang red switch. So bali ang gagawin natin dito, puputulin lang natin tong red switch na to. Kung napapansin nyo, mahaba din naman yung kanyang wire. Puputulin lang natin dito to mga boss, tapos isi-short lang natin. Pagsamahin lang natin tong dalawang wire, tapos i-tape na lang natin. So ganun lang kadali mga boss yung gagawin natin. So gawin na natin.
Ayan mga boss, so bale ang ginawa natin dito, pinutol lang natin yung kanyang pinaka red switch, tapos pinagsama lang natin yung wire. So ganun lang kadali yung ginawa natin mga boss. After nun, binalik natin dito sa terminal nitong kanyang red switch. Ngayon gagawin natin, ibabalik na rin natin to. So ito, papasok na lang din natin to mga boss para hindi, yun na nga, hindi kalat tong wire na to. So papasok na lang din natin dito. So ngayon mga boss, after natin may bypass yung kanyang red switch, nakita nyo, pinagsama lang natin yung kanyang wire. Ngayon ibabalik na rin natin to, ayan, para may try natin. So ibabalik lang natin tong mga tornilyo nito mga boss. Ayan mga boss, so ito try na natin to. Tignan natin kung ilaw na ba yung kanyang power indicator na kulay red pag sinits natin yung kanyang control. So i-off muna natin yung kanyang switch control, ayan, para sa kanyang heater. Napansin nyo mga boss, isinaksak natin, umilaw yung kanyang indicator na kulay green. Ngayon, switch natin to mga boss, ikot natin yung kanyang control switch. Ayan, kung napansin nyo mga boss, pag ikot natin dito sa kanyang control switch, sumilaw yung kanyang indicator na kulay red. So meaning nun mga boss, tong water heater na to, okay na. Kasi umilaw na yung kanyang power indicator na kulay red, meaning nun, meron na rin pumapasok na supply dito sa kanyang heater. So ganun lang kasimple dito sa mga water heater. Hindi ko na pinatagalan pa mga boss, para yun na nga, kayong mga beginner or baguhan, wag na kayo mag-troubleshoot kung ano-ano pa. Panigurado, ito yung nagiging problema pag ganyan yung water heater. So ito palang mga red switch na to mga boss, kayong beginner or baguhan na hindi alam kung saan hanapin tong red switch dito sa water heater. Nakapwesto ito mga boss, kung napapansin nyo dito sa water heater, meron siyang dalawang pipe, ayan yung kulay puti. So kung nakaharap sa atin yung water heater mga boss, sa bandang kanan, andun yung kanyang red switch. So dun bale nakatago yung red switch. So balik tayo mga boss ngayon, dahil okay na rin tong water heater na to, ngayon isasara na natin to mga boss. So gawin na natin. Ayan mga boss, so isasara na natin to, hindi na natin i-off kasi madali lang naman isara to. So ganyan lang siyang isara, napakadali lang. Tapos sa ibaba meron lang siyang isang tornilyo. Ngayon mga boss, i-try pa natin. Tignan nyo, pag ikot natin dito sa kanyang control, ilaw yung kanyang indicator light. Napansin nyo, umilaw. So okay na to mga boss. Hindi lang natin pwedeng panda rin ng matagal, baka masira yung kanyang heater kasi nga walang tubig. So ganun lang yung pag-repair sa mga water heater na hindi mainit yung nilalabas nilang tubig mga boss. So sana dito sa video meron kayong natutunan, kayong mga beginner or baguhan. Kung meron man, huwag yung sanang kalimutan ni like tong ating video. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. So maraming salamat mga boss. Peace.